isang panawagan at pakiusap na mag-resign na lang. Yun ang nakikita kong mas makakabuti para sa ating bansa. So, masabi niyo sir sa mga panawagan ng Marcos Aliscan? Actually, nung ako'y imbitahan dito, hindi na ako nagdalawang isip. Dahil ito na yung tamang pagkakataon para may pahayag natin ang ating sentimento at pagkadismayado sa nagaganap sa ating bansa. Tungkol sa tanong mo, kaibigan, na kung ano masasabi ko tungkol sa panawagan ng Marcos Aliscan. Actually, si Pangulong BBM ay hinalal ng bayan, hinalal ng mamamayan yan. Kaya hindi natin pwedeng basta-basta paalisin yan. Ang tamang termino na ating gagamitin dyan ay Marcos resign. Mag-resign siya. Optional yun na siya ang may, kung will niya, kumahal niya talaga ang bayan at mamamayan, dahil sa totoo lang, hindi naman siya nakakapag-desisyon talaga sa pamamahala sa ating bansa. Yan ang nakakalungkot na katotohanan. Ang nakapaligid sa kanya, yun ang nasusunod. Kaya para wag nang magamit ang ating Pangulong BBM sa mga maling desisyon, mag-resign na lang. Yan ay isang pakiusap mula sa isang simpleng mamamayan. Hindi ito usapin ng supporter ako ni Duterte, supporter ako ni ganito. Hindi. That is not my main reason. My main objectives, yung sentimento na nararanasan ng ating mamamayang Pilipino. Hindi lang ako, lahat tayo apektado sa mismanagement o sa hindi maayos na pamamahala sa ating bansa. Kaya ang usapin na ito ay hindi usapin ng politika lang. Ito ay usapin na ng bayan at mamamayan. Dahil tayo ang unang-unang tinatamaan ng maling desisyon ng ating kasalukuyang Pangulo. Kaya ang aking pakiusap, hindi ito persahan pakiusap ito. Isang panawagan at pakiusap na mag-resign na lang. Yun ang nakikita kong mas makakabuti para sa ating bansa. Sir, ano pong masabi niyo sa napipintong maan sa South China Sea? At yun nga po sa sinabi ni President Putin na nandito na rin po yung mga nuclear weapon. Tungkol sa bagay na yan nga yung sinasabi kong maling decision making. Yan ay isang malaking pagkakamali ng ating kasalukuyang Pangulo. Dahil kung tinanggap niya na maging bisita natin itong si Zelensky ng Ukraine, ay nagkaroon na ng kulay na parang sinusuportahan natin yung ex-president din yan, ex-president ng Ukraine na si Zelensky. Parang pinakita natin na sinusuportahan natin. Alam naman natin na ang nasa likod ni Zelensky ay ang mga Amerikano. Kaya ganun ang nangyari sa ating bansa na parang merong proxy war na naganap. Na ayaw natin mangyari ang gera. Bakit kamo? Hindi natin kayang manalo sa gera. Mahina pa ang ating bansa pagdating sa usaping gera. Kaya tayo, peace not war. Ayaw natin ng gera, kapayapaan. At kapag may gera at merong kabuluhan, ay walang tunay na kaunlaran. Kaya hanggat maaari iwasan natin ang gera. Yan ay isang malaking pagkakamali ng ating kasalukuyang Pangulo nang tanggapin niya ang Ukrainian dito sa ating bansa ay nagkaroon na ng kulay. Na sana hindi nangyari. O kaya, okay naman bisita, tatanggapin mo pero wala ng media. Hindi na dapat na ibalita para hindi nagkaroon ng threat o hindi nagkaroon ng kulay politika. Yun ang aming doon. So, di ba nagkaroon ng concert sa Palasyo para sa mga healthcare workers sa Palasyo, no? So sir, kasi marami tayo na pakinggan o narinig na balita na hindi nga natuwa itong mga health workers sa ginawang pa-concert para sa mga health workers natin dahil hindi naman nakatulong. So, opinion niyo sir? Ang ganda ng tanong, napakaganda kasi yan isa na sa puso ko talaga yan. Kasi nagdurugo ang puso ko dyan dahil nung makita ko nga na habang sila ay nagkakasiyahan, ang unang ginang at ang Pangulo natin, nakita natin masaya talaga yung konserto. Pero ang tanong,
magkano ang ginastos doon? At saan nanggaling ang pinanggastos doon? Habang tayong mga mahihirap na mamamayang Pilipino ay nalulugmok sa kahirapan o sa kumunoy ng kahirapan, sila naman ay nagkakasiyahan. Kahit yung health worker mismo na sila ang pinaka main reason kung bakit may konsyerto ay hindi masaya. Bakit ka magiging masaya? Ha? Nanunood ka ng concert, nakaupo ka ron, pinanonood mo, kakain ka ng medyo masarap, nasa loob ka ng Malacanang. Yan ba ikatutuwa mo? Eh kung yung ginastos doon na milyon-bilyon o bilyon-bilyon yan, eh ibinigay na lang sa pagpapaunlad ng ating bansa o sa ginawang proyekto para sa mamamayang mahihirap na Pilipino, eh di mas nakatulong pa sana, hindi yung mga naka-specify sa health worker lang. Kaya hindi rin sila masaya kasi may mga pamilya din yan. Baka yung iba nga dyan, di na dumalo. Dahil gastos lang din yan, pagod. Samantala kung binigay mo na lang yan na, bawat isang health worker, binigyan mo na lang ng pera yan. Ito, i-grocery mo, pamilya mo. Baka mas na din makabuluhan pa. Ibigay sa mga street children, sa mga mahihirap na mamayang Pilipino, di natuwa pa. Di ba? Yan ay isang malaking pagsasayang ng pondo ng gobyerno na hindi nakinabang ang mga mamamayang Pilipino. So sir, para sa inyo dapat hindi na magkaroon ng mga ganyang makapakonsyerto kasi wala naman nangyayari, gastos na gastos Yes, para sa akin hindi maganda Walang kwenta yan. Yung konsyerto na yan, walang vitamins o walang ikabubuti. Meron pa dyan, baka mamaya pag uwi, na-hold up, maraming consequence mangyayari. Dapat, instead na pa-concert, ibinigay sa mga mahirap na mamayang Pilipino. Binigay sa mga street children. 'Di ba? Mas nakatulong pa. Nilagay sa DSWD, sa pondo ng DSWD, isinama nila, ibigay sa mga mahihirap na mamayang Pilipino. Dahil pa nga sir ng mga komento, dapat binigyan na lang. Di ba kasi meron pang mga benepisyo na hindi nabibigay sa mga healthcare workers. So yung ginastos mo sa konsyerto, dapat binigyan na lang dapat. Dapat! Kasi kung ako tatanungin, dapat ikinas mo na lang yan sa mga empleyado kung sino-sinong health worker yan. Halimbawa, health worker ng Caloocan. Bigyan mo yan ng kahit wag ng pera. Kasi parang ang pangit tignan pag pera na Bigyan mo ng grocery. Isang bag, may 5 kilong bigas, may grocery kompleto. Tapos isang sobre. Masaya sila dun. Nakinabang ang pamilya nila, hindi lang sila mismo. Marami ang makikinabang at naging makabuluhan yung motibo, naging maganda sana. Sir, last one question na lang. Ano po masabi niyo sir na si Senator Angara ang ginawang DepEd Secretary? Kung napili ng Pangulo para maging DepEd Secretary. Actually, hindi natin maano kung ano magiging kakainatan dahil si Angara is senator din naman. Hindi natin alam kung paano niya hahawakan yan. Pero actually, maswerte siya. Dahil hahawakan niya ang Department of Education, wala na siyang gagawin. Dahil naka-format na at naiayos na ni VP Sara Duterte ang kagawaran ng edukasyon. Maayos na, nai-format niya na yan. Kaya lang siya bumitaw dahil sa sarili niyang desisyon. Hindi natin alam kung ano desisyon niya. Pero para sa aking opinion, kaya siya nag-resign dahil hindi niya na rin kaya yung nagaganap na pamamahala ng kasulukuyang Pangulo. Kaya nagdesisyon na siya ng ganun. Yun ay aking opinion. Hindi yun ang reason ni Ma'am Sara. Akin po yun. Sir, isa na lang, kahabol. So sir, ano masabi niyo sa sinabi ni VP Inday na 3 Duterte ang tatakbo na pagkasenador sa 2025? Thumbs up, 2 thumbs up. Napakabuti at napakaganda na kung ganun ang mangyayari. Dahil nasubukan na natin ang pamamahalang Duterte. At ito ay isang tanong. Sabi nila, bakit sabay-sabay? Sa paglilingkod po sa ating pamahalaan o sa ating bansa, hindi po katwiran yung kung ilan kayo Ang importante dyan, kung may kakayahan ka at may magagawa ka. Kung napapansin nyo, ang probinsya ng Davao, Duterte po ang namamahala dyan. At hindi po napapalitan dahil nga po, bumabase ang mamamayan doon sa performance and achievement. Maganda po kasi ang nagagawa ng mga Duterte sa probinsya ng Davao. Kaya nga po si Pangulong Duterte, si ex-President Rodrigo Duterte, naging Pangulo din dahil linalal ng bayan dahil nakita nila na ang Davao ay napabuti ang kalagayan. Especially sa peace and order. Yan po ang
pinakaalas ng mga Duterte. Peace and order. Nire-respeto, ginagalang. Thank you so much po, sir. Ferdinand ng OFW. OFW Veterans Association po. Leader advocate po. Wala, salamat, sir. Sige sir, sige sir. Maraming salamat sir. Sir. Sir.